sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Philippine Ports Authority o PPA pinaghahandaan na ang muling pagdagsa ng mga pasaherong darating sa mga port. Hataw Balita. 4 na pribadong kumpanya nagsumiti na ng kumpletong dokumento para sa bidding ng Ninoy Aquino International Airport Upgrade. Hataw Balita. Bilang ng fireworks-related injuries sa bansa, makit na sa 75. Hataw Balita. Justice Secretary Crispin Boying Remulla iginit na dapat sundin ang panuntunan ng Pilipinas kung papayagan ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines tiwalang patuloy ng humihina ang puwersa ng Communist Party of the Philippines. Hataw Balita. Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak pupunta ng Saudi Arabia para mapabilis ang settlement ng unpaid claims ng overseas Filipino workers. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang muling pagdami ng mga pasaherong inaasahang darating sa mga pantalan na hahabol sa pag-uwi sa mga probinsya para sa pagpapalit ng taon, pati na ang mga babalik naman sa Pamaynila pagkatapos ng holiday season. Isinagawa kahapon December 27 ang surprise inspection sa 2 malalaking pantalan sa bansa, partikular na ang Batangas at Calapan Port. Sa kasalukuyan, mayroong 17 hanggang 18,000 pasahero ang binabantayan sa Batangas Port at inaasahan na maaaring umabot ito ng 22,000 pasahero. Samantala, mayroon namang 8,000 pasahero sa Calapan Port at batay sa mga projection, ipinapahiwatig na maaaring umakyat ito ng 17 hanggang 18,000 pasahero sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa Enero. Pakinggan po natin ang pahayag ni Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Santiago. Talagang puspusan din yung pagpe-prepara natin to make sure na although maayos naman yung naging sistema nung bago magbisperas ng Pasko, of course we want to improve it further para mas maging maayos pa yung biyahe ng mga kababayan natin. Ang hamon ay naroroon ngayon sa Batangas kung saan may 15 barko lamang ang available sa pantalan at maaaring hindi sumapat ang kapasidad na ma-accommodate ang inaasahang dami ng mga pasahero. Ayon sa PPA, mula ika-16 hanggang ika-26 ng Disyembre, naitala ang isang malaking pag-akyat ng dami ng mga pasahero na umabot sa mahigit 2.4 million passengers. Hindi naman na sorpresa yan. Talagang inaasahan natin na magkakaubusan ng ticket. Weeks before sinabi na natin yan. At ang talagang rason din yan, kulang din talaga yung biyahe, kulang yung barkong bumabiyahe. Well, siguro magandang tanungin natin dyan yung Department of Transportation at saka Maritime Industry Authority, dahil yung pagpapalago at pagpaparami ng mga sasakyang pandagat nandoon sa mandato nila at sa jurisdiction nila. Hataw Balita. Nagiging mabilis na ang pagsakay ng mga walk-in passengers sa mga provincial bus terminal sa EDSA kahapon, December 27. Ilan sa mga pasahero ay nagpasya na ang bumalik sa kanilang mga probinsya ng mas maaga upang maiwasan ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero bukas araw ng Biyernes. Ayon kay Ernie Bernardo, officer in charge sa Baliwag Transit Terminal sa Cubao, wala silang early booking system ngunit pwede na lamang anyang dumiretso sa terminal ang mga pasahero. Tiwala sila na hindi magkakaroon ng problema sa pagsakay ang mga biyahero dahil marami pa silang available na mga bus. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Baliwag Transit Terminal Officer in Charge at mga pasahero. Actually, pagdating namin ay wala pa naman mga pasahero. First come, first serve basis po sila. Kaya inagalang namin para hindi kami sumabay sa dagsaan ng uwi. Pagdating namin dito, paalis na yung
sinundan nito. Then after that, eto na kaagad, nakasakay kami kaagad. Samantala, sinabi ng Solid North Transit Management na mayroon silang early booking system at tinatanggap din nila ang mga walk-in passengers sa kanilang terminal. Hinihikayat nila ang mga pasahero na mag-book ng maaga sa kanilang website para tiyakin ang kahandaan ng sasakyang bus pagdating sa terminal. Handa rin silang magdagdag ng karagdagang bus kung kinakailangan para sa mga walk-in passengers. Ayon sa mga pamunuan ng bus terminal sa Cubao, maluwag ang mga terminal ngayon dahil marami nang bumalik sa kanilang mga probinsya. Subalit, inaasahan pa rin nila ang posibleng pagdagsa ng mga pasahero sa Biyernes, December 29 habang sa January 2, inaasahan ang pagbabalik ng mga nag-uwi o umuwi sa kanilang mga probinsya. Hataw Balita. 4 na kumpanya na ang nakapagpaspasa ng kumpletong mga dokumento para makasali sa bidding process para sa gagawing rehabilitation at bagong mamamahala sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, kabilang sa 4 na bidder na nakapagsumite na ng kumpletong requirements hanggang sa itinakdang deadline kahapon ay ang Manila International Airport Consortium, gayon din ang Asian Airports Consortium, GMR Airports Consortium at ang SMC SAP and Company Consortium. Nauna nang inihayag ng DOTR na may 8 posibleng bidder na ang nagpahayag ng kagustuhang sumali sa public-private partnership ng NAIA operations. Plano ng kagawaran na may award ang kontrata sa mananalong bidder sa unang quarter ng taong 2024. Hataw Balita. Nakararanas ng 4 hanggang 5 oras na delay ang biyahe ng mga pampaserong bus mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Metro Manila bago makarating sa Pilar Port sa Sorsogon para makatawid sa isla ng Masbate. Mabigat na kasi ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsadang dinaraanan ng mga naturang bus dahil sa dami ng mga sasakyang bumibiyahe sa probinsya ngayong holiday season. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakararanas ng halos 4 hanggang 5 oras na delay ng biyahe ang mga pampaserong roll-on roll-off o Roro bus mula Metro Manila patawid ang isla ng Masbate dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa Quezon Province at Saragay sa Camarines Sur. Bunsod ito ng mga kalsadang ginagawa sa kahabaan ng Lopez at Calawag, Quezon at Saragay, Camarines Sur dahil one lane lang ang pwedeng daanan. Bukod pa riyan ang volume ng mga motorista at private vehicle na dumaraan ngayong holiday season. Ayon sa Montenegro Shipping Lines, alas 12 ng tanghali nang umaalis ang isang Roro bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Metro Manila at inaasang alas 11 ng gabi makararating sa Pilar Port sa Sorsogon. Subalit hindi ito maabot sa biyahe ng roll-on roll-off vessel na patawid ng isla ng Masbate. So almost mga 4 hours, hindi na kukuha yung sakay sa barko. Gawa ng traffic sa expressway, Calawag, tsaka sa Ragay. Dahil nagsisingle lane po ang daan doon. Alas 12 ng tanghali. Tapos? Dapat alas 12 rin ng gabi, nandito na, kaya alas 2 ng madaling araw. Yan ang sanhi ng traffic, kaya nagkakaroon ng delay ang mga bus. Ang isang parang ginagawa ng mga driver ng pampaserong bus ay dumaraan sila sa ibang ruta, gaya ng papuntang Dait, Camarines Norte, diretso ng Sipocot sa Camarines Sur upang makaiwas sa mahabang traffic sa bayan ng Ragaya. Pero dahil sa layo ng iniikutan ng mga bus, hindi na umaabot ang mga ito sa mga roll-on roll-off vessel sa Pilar Port sa Sorsogon. Ang 15 taon ng bus driver na si Mang Laarni Escobar nakaranas na magpalipas na magdamag at nakatawid lamang sa Masbate ng hapon o gabi na. Panawagan ng mga drivers sa Department of Public Works and Highways o DPWH na huwag nang isabay ang pagsasaayos o konstruksyon ng mga kalsada tuwing holiday season na marami ang mga bumibiyahe. Ay, sa ngayon sir, mahirap ang biyahe ngayon. Gawa ng pukudan yung traffic dyan sa Kabikulan, lalo ng Ragay. Gawa ng itong mga, dapat itong mga taga-DP, pag ganyang season, hindi nagbabangkal ang mga daanan dyan sa mga ganyan kasi season Kung kailan season, saka naman nagbungkalan ng mga daanan
Kaya tugod ang traffic eh. Depende sir, kasi one way nung nakarang linggo, 5 hours kami dyan natukod. Inaasahan na magkakaroon pa rin ng delay sa biyahe ng mga pampaserong bus sa darating na December 29 at 30 na abot ng 6 na oras ang delay gaya na nangyari nitong weekend. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng kilos protesta kahapon, December 27, ng mga kasapi ng grupong Piston sa Davao City bilang pagtutol sa PUB Modernization Program o PUBMP ng pamahalaan at Davao Bus Project. Nagtipon sa Freedom Park ng lungsod ang grupo upang ilahad ang kanilang saloobin sa plano ng pamahalaan na modernisasyon. Ayon sa Transmission Piston, nasa 80% umano ng 4 na jeepney group na bumibiyahe sa Toril, Matina Crossing, Matina Aplaya at Maa ang nakilahok dito. Samantala, may ilang commuter ang nahirapan na sumakay dahil sa isinagawang aktibidad ng grupo. Ngunit ayon sa monitoring ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Davao Region, hindi naman masyadong nakaapekto sa publiko ang kilos protesta. Maaga rin silang nakipag-ugnayan sa City Transport and Traffic Management Office para makapag-deploy ng mga bus na maapektuhan ng strike. Hataw Balita. Binalaan ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na maging mapanuri at huwag bumili ng mga iligal na paputok. Kasunod ito ng mga ulat na may ilan sa ating mga kababayan ang nagsimula ng mamili ng mga paputok bilang bahagi na ng kanilang nakagawian tuwing magpapalit ang taon. Ayon kay DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group, Attorney Amanda Nograles, magiging tuloy-tuloy ang kanilang inspeksyon sa mga tindahan ng paputok hanggang sa pagpasok ng 2024. Layo ng hakbang na masiguro na walang mga iligal na paputok ang makalulusot sa merkado. Pakinggan natin ang pahayag ni DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group, Attorney Amanda Nograles. Kami po sa DTI magko-cooperate po tayo sa kung ano man ang desisyon ng LGU. Pero kami po, babantayan po namin yung mga mismong fireworks and firecrackers na nilalabas sa merkado at pwedeng bilhin ng ating mga consumers. We are ongoing with our monitoring kasi nga po, delikado talaga yung laganap ng mga fireworks and firecrackers na dinidikitan lang basta-basta ng PS mark. Ang ordinaryong consumer, mahihirapan po na masuri kung legitimate or fake yung PS mark. Paalala ng DTI sa publiko, bumili lamang ng paputok sa mga authorized dealer o ang mga tindahan na may PNP license o permit. Ito upang maiwasan na makabili ng mga substandard na produkto na maaaring pagmulan ng aksidente. Payo rin ito sa mga mamimili na suriin kung may PS markings at kung may nakalagay na license number ng manufacturer sa bibilhing paputok. At para makasiguro na lihitimo ang PS markings na nakalagay sa mga pailaw o paputok, maaari itong i-counter-check sa listahan ng DTI na makikita sa kanilang website sa www.dti.gov.ph. Muli namang hinikayat ng ahensya ang publiko na isumbong ang mga retailer, distributor at manufacturers na nagbebenta ng mga hindi lisensyadong paputok. Maaaring makipag-ugnayan sa kanilang consumer care hotline sa number 1-384 o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Para sure tayo na talagang lehitimo itong PS mark, i-counter-check nila yung mismong modelo na bibili nila doon sa listahan ng DTI sa DTI website. Kasi kada manufacturer na merong lisensya, meron lang specific models na pwede silang i-manufacture at ibenta dito sa merkado natin. Hataw Balita. Nakakapagdala ang Department of Health ng 23 na bagong fireworks-related injuries kahapon, December 27. Bunso dito, nasa 75 na ang mga naitatalang biktima ng paputok 3 araw bago ang pagpapalit ng taon.
Dalawa sa mga bagong kaso ay mga lalaking minor de edad na naputulan ng daliri dahil sa paggamit ng plapla. Sa naturang bilang, pinakamarami ang mula sa Metro Manila na umabot sa 30 at sinundan naman ng Central Luzon na mayroong 9 na kaso at ng Ilocos Region na may 6 na kaso. Nauna nang sinabi ni Health Undersecretary Enrique Tayag na kailangang iwasan ng publiko ang paggamit ng mga paputok at manatiling alerto sa mga posibleng panganib habang nanonood ng mga community fireworks display. Paalala ng DOH sa publiko na mas mainam na manood at hayaan na lang ang mga profesional na magsagawa ng fireworks displays sa mga komunidad. Hataw Balita. Tiniyak ng Bulacan Medical Center ang kanilang kahandaan sa mga pasyenteng mabibiktima ng paputok na posibleng isugod sa ospital. Ininspeksyon kahapon December 27 ng Department of Health Region 3 ang kahandaan ng ospital kabilang na ang kanilang manpower at mga pasilidad nito. Partikular na ininspeksyon ng DOH ang mga medical equipment at facilities ng ospital na gagamitin sa mga pasyente na mabibiktima ng paputok. Gayun din kung sakaling mayroong mga mabibiktima ng ligaw na bala. Ayon kay Dr. Lito Trinidad, ang hepe ng Bulacan Medical Center, 100% nang nakahanda ang emergency room ng ospital, bukod pa ang mga doktor at mga tauhan na naka-duty sa pagamutan. Gayun din ang mga naka-on-call duty sakaling magkaroon ng malakihang insidente. Pakinggan po natin ang pahayag ni Bulacan Medical Center Chief of Hospital, Dr. Lito Trinidad. Nakahanda rin ang ating facility na tumanggap ng kahit anong klaseng injury na manggagaling sa mga fireworks-related incident ngayong nalalapit na bagong taon. Ang ibig sabihin din ng Code White, may naka-standby tayo na personnel na team. Bukod sa naka-duty, meron pa rin tayong on-call na in cases of mass casualty incidents, nakahanda silang magbigay serbisyo sa ating pag-abutan. Samantala, batay naman sa tala ng DOH as of December 22, mayroon ng 17 kaso ng mga naputukan sa rehiyon. Naitala ang pinakamaraming kaso ng firecracker-related injuries sa Pampanga na umabot sa 10, 3 sa Bulacan at Nueva Ecija, habang mayroong 1 biktima naman ang naitala sa Bataan. Ang mga ito'y pawang mga biktima ng ipinagbabawal na boga, skyrocket o quitis, gayon din ng 5-star, piccolo at whistle device. Base sa monitoring ng DOH, marami sa mga napuputukan ay pawang mga bata dahil namumulot ang mga ito ng paputok. Muli namang nagpaalala ang DOH na huwag nang bumili o gumamit ng paputok, lalo na ang mga bata, upang maiwasan ang aksidente. Pakinggan natin ang pahayag ni DOH Region 3 Regional Director Dr. Corazon Flores. Problema po natin, pagka nagka-injury sa mata. So, makatulong ng coronary injury, pwede po mag-cause ng pagkabulag. And then, yung pong ating ingatan din po ng mga magulang. Ito po mga kabataan. At minsan, mayroong mamumulot na mga fireworks, di ba, Doc? Iyan po yung nakikita natin na biglang puputok. So, bantayan po natin. Hataw Balita. Ngayong nalalapit na ang paglipat ng taon, hindi natin may tatangging andyan pa rin ang banta ng sunog. Lalo na tinaasahan pa rin magkakaroon ng mga pailaw at paputok sa paligid. Sa ating patuloy na pagbabantay, alamin natin ang iba't ibang pamamaraan upang mapanatiling ligtas at masaya ang pagtatapos ng taong 2023. Si Rosa Licos, humahataw. Hataw Balita. Nakagawian na ng pamilya ni Ginang Merly ang maghanda ng salo-salo sa tuwing magpapalit ang taon. At upang matiyak na hindi mauuwi sa sunog ang kanilang selebrasyon, laging sinusuri ni Aling Merly ang kanilang LPG tank para masiguro na wala itong tagas o singaw. Kailangan po i-check po natin yung ating mga lutuan, lalo po yung kalan. Bago po natin i-off, kailangan po pinakatangki niya, dapat palagi po tingnan na naka-off bago iiwan. Gaya ng mag-anak ni Aling Merly, hinihikayat ng Bureau of Fire Protection o BFP ang bawat pamilya na alamin ang fire safety practices o dapat tandaan at gawin upang maiwasang maging biktima ng sunog, lalo na sa pagpapalit ng taon.
Una narito ang pag-iwas sa paggamit ng paputok lalo na sa residential areas. Ilang lokal na pamahalaan na ang nagdeklara ng firecracker ban sa private residences. Sa tala ng BFP, 2 sunog na ang nangyari ngayong buwan ng Disyembre dahil sa pagsabog ng paputok. Sana i-consider din po natin na mas maari itong makapagdulot ng malas sa atin dahil nga ang firecrackers ay isang napakalaking contributing cause ng pagkakaroon ng fire incidents. Payo ng BFP sa publiko, ugaliin ding suriin ang linya at mga kawad ng kuryente. Iwasan ang octopus at loose connection. I-unplug o alisin sa saksakan ng mga hindi ginagamit na appliances. Huwag iiwanan ang nakasalang na niluluto. Huwag nang manigarilyo dahil pinagmumulan din ng sunog ang upos ng sigarilyo. Hikayati ng mga miyembro ng pamilya na sanayin ng EDIT o emergency drill in the home. Ito ay ang pagsasagawa ng fire exit plan sa tahanan. Edit po tayo. Tayo po sa pamilya, pag-usapan po ito o saan ang main switch, saan ang fire exit. Lalong-lalo na kung naka-grills ang bahay natin. Tayo po ay may small opening na magiging exit. Minsan po nakalock. So at least alam po ng taong bahay saan ang susi ng lock ng yon. Sa sandaling may sunog, agad na tumawag sa 911 upang agad na makaresponde ang mga bumbero. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Sa iba pang balita, wala pa umanong impormasyon ang Department of Justice hinggil sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque na labas-pasok ang mga miyembro ng International Criminal Court o ICC dito sa bansa para mag-imbestiga sa anti-drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Iginit ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla, dapat sundin ang panuntunan ng Pilipinas kung papayagan bang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC dito sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang vlog kamakailan na labas-pasok ang mga miyembro ng ICC dito sa Pilipinas para mag-imbestiga sa anti-drug war campaign ng nakarang administrasyon. Binigyang diin ni Attorney Roque na labag ito sa saligang batas ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Harry Roque. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nang tanungin ng UNTV News si Secretary Remulla hinggil sa issue, sinabi nito na hindi basta-basta na papasok at lalabas na lang sa Pilipinas ang mga dayuhan para mag-imbestiga. Tanong pa nito, kaninong panuntunang legal ang dapat na sinusunod? Anya, dapat ay panuntunan ng Korte ng Pilipinas ang masunod. Ito para mabigyan ng proteksyon ng mga karapatan ng akusado alinsunod sa ating saligang batas. Una nang sinabi ni Secretary Remulla na dapat makipag-ugnayan ng ICC sa DOJ bilang kortesiya. Ayon naman sa Assisting Counsel ng ICC at abogado ng War on Drugs Victims na si Attorney Cristina Conti, maaaring i-regulate ng Pilipinas ang pagpasok at pananatili ng mga bisita o dayuhan rito. Pero hindi anya pwedeng ipatupad ang mga sariling panuntunan ng bansa kaugnay sa investigasyon ng ICC. Hataw Balita. Bumuo ng isang special panel o prosecutors ng Department of Justice o DOJ para sumuri sa karagdagang reklamo at ebidensya kaugnay ng 2022 Manila drug raid na nagresulta sa pagkasabat ng 990 kilo ng shabu. Ayon sa DOJ, sinusuri na ng panel ang bulto ng mga ebidensyang isinumite kaugnay ng nasabing kaso. Kapag natapos na ang evaluation, kagad na magsasagwa ng preliminary investigation ng panel o prosecutors sa karagdagang reklamo. Mahalagaan niya ito para matiyak ang katotohanan sa insidente at mapapanagot ang mga lumabag sa batas. Hataw Balita.
Patuloy na humihina ang pwersa ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines o AFP, wala nang solidong liderato ang grupo kaya wala na rin silang kakayahan na maglunsad ng mga pag-atake. Kaya para sa kanila, wala nang saysay ang pagdedeklara ng CPP ng unilateral ceasefire. Pakinggan natin ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar. Ibig sabihin, kulang sila sa personality, kulang na rin sila sa mga kagamitan, and they are no longer able to perform their mission, which is to recruit new members and generate resources. Wala na rin po silang mass base. Ibig sabihin, tunaw na po yung mga pinagtataguan nilang mga communities, and at the same time, yung mga mass organization na inorganisa po nila, tunaw na rin po, so wala na rin po silang natatanggap na suporta. Hataw Balita. Nananawagan ng isang grupo ng mga hog raiser na lagyan o magkaroon ng suggested retail price sa karne ng baboy sa bansa. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, mahal ang retail price ng karne ng baboy sa kasalukuyan. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa 340 pesos ang kasim habang nasa 400 pesos ang pinakamataas na presyo ng liempo. Ayon sa grupo, dapat ay hindi lalagpas sa 350 ang presyo ng karne ng baboy sa mga palengke. Sa ngayon nila ay nasa 150 hanggang 180 pesos lamang ang farm gate price o presyo ng buhay na baboy. Pangamba ng grupo na baka maapektuhan ang lokal na produksyon dahil mawawalan na ng gana ang mga hog raiser, lalo na't apektado pa rin sila ng African Swine Fever o ASF. Pakinggan po natin ang pahayag ni ProPork Chairman Nick Briones. 310 dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, merong nagsasamantala. So, dapat yan ang bantayan at maglagay ng suggested retail price. Ang sigurado riyan ay hindi magpaparami or hindi babalik yung mga na dating nag-aalaga ng baboy. Dahil at maaaring tumigil yung iba sapagkat nalugi nga eh. Gaya ng ProPork, may hinagpis din ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa pagpapalawig ng mababang taripa sa karne ng baboy, bigas at mais. Katwiran ng mga ito, hindi nararamdaman ng mga consumer at lugi pa ang gobyerno ng 20 bilyong piso kada taon dahil sa mga inalis na buwis sa importasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni SINAG Executive Director Jason Kainglet. Kung meron mang matitipid, ang isa pa nating problema, hindi naman siya napapasok sa consumers. Yung natitipid ng importer by paying lower tariff, hindi naman siya nagka-translate sa mas murang bigas. Marami kasi pumasok kayo na bigas, baka sa next scrapping wala ng 30, baka bumalik sa 20. Kung maraming pumasok na bigas na nag-import, bilban taripa, pumasok ng marami. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, hindi biro ang pagbabantay kung maglalagay ng SRP sa karne ng baboy. Pakinggan natin ang pahayag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Yung sa SRP, mahirap yung monitoring. Masyadong maraming sellers to, no? Ang tingin namin kasi dito, kulang talaga yung domestic production. Yung sinasabi nga nila na mababa yung farm gate tapos mataas sa retail price. So ang naging problema po doon is yung sa logistics. So yun po yung isang solution doon is okay, tanggalin natin yung pass-through fees na yan para makababa sa transportation cost. Hataw Balita. Muling ipasusuri ng Commission on Higher Education o CHED ang polisiya ng mga State University at Colleges o SUC sa pagtanggap nito ng mga estudyante. Kasunod ito ng naiulat na mababang bilang ng mga may hirap na estudyante na nakapapasok sa mga public university at makakuha ng pribilehiyo para sa libreng edukasyon. Ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, isang naturang issue sa mga bagay na tututukan ng kanilang ahensya pagpasok ng taong 2024.
kailangan tutukan na yung inclusive education. Ibig sabihin, lahat ng public university should re-examine their admission policy. Ito yung nag-a-apply, ito yung natatanggap. Sino yung natatanggap? Ang PUP, 15 to 20% na lang ang nakakapasok galing sa mga mahihirap. Yung top universities, all less than 50%. So yan ang ating bagong battle cry ng 2024. Inclusive education, equity. Napakinggan po natin ang pahayag ni Dr. Prospero de Vera III. Isa naman sa mga issue na nakikita ng CHED ang kawalan ng kahandaan ng mga mahihirap na kabataan na pumasok sa kolehiyo dahil sa iba't ibang problema sa buhay. Dahil dito, hindi nila nakukuha ang pribilehiyo na free education ng pamahalaan. Kaya naman isa sa mga paraan na nakikita ng CHED ay ang pagbibigay ng libreng career guidance, seminar sa mga estudyanteng mahihirap na nasa senior high school pa lang. Makikipagtulungan rin ng CHED sa Department of Social Welfare and Development at Department of Education para matukoy ang mga mahihirap na estudyante upang sila ay magabayan hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Pakinggan po natin muli si Dr. Prospero de Vera III. Dahil sa dami ng gustong pumunta sa pamantasan, nai-squeeze out yung mga galing sa mahihirap na pamilya, mga anak na IB, kasi less prepared sila na kumuha ng admission test. Walang pangbayad yan para sa review class. No? Mahina ang loob kasi galing sa baryo, galing sa malayo. Once na nakapasok, tututukan natin na sila ay makapagtapos. Ibig sabihin, saan ba sila nahihirapan? Baka kailangan nila na additional tutorial. Kung may pondo ang pamantasan, baka naman pwedeng magbigay ng libreng pananghalian para sa mga bata. Hataw Balita. Nakakatakdang bumiyahe patungong Saudi Arabia si Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak upang mapabilis ang pagsettle sa unpaid claims ng mga Overseas Filipino Worker o OFW. Sila ang mga OFW na nawala ng trabaho at hindi pa rin pinasusweldo patapos na magdeklara ng bankruptcy ang mga kumpanya na dati nilang pinapasukan. Sa isang panayam, sinabi ni Kakdak na bibiyahe siya patungong Middle East upang muling makipag-usap sa mga otoridad sa Saudi hinggil sa issue ng unpaid claims. Umaasang opisyal na uusad na ang kanilang pag-uusap at magkakaroon na ng development sa bagay na ito sa unang bahagi ng taong 2024. Nauna nang inihayag ng DMW na mayroong nasa 10,000 mga OFW ang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng ilang kumpanya sa Saudi Arabia na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran sa kanilang mga sweldo. Hataw Balita. Napansin ng Department of Health o DOH na tila nagiging mas marami ang kaso ng chikungunya sa ating bansa. Batay po sa kanilang monitoring data mula Enero 1 hanggang Disyembre 2 ngayong taon, batay sa ulat ng kagawaran, umakyat ng 382% ang bilang ng kaso ng chikungunya kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Mayroong 15 kaso ang iniulat ng kagawaran mula November 26 hanggang December 2 lamang. Ngayong taon, umabot na sa 2,889 ang bilang ng kaso kumpara sa 600 noong nakaraang taon ayon sa Epidemic Prone Disease Case Surveillance Report ng DOH. Ang karamihan sa mga kaso ngayong taon ay naitala sa Cordillera Administrative Region na may 1,146 na kaso. Sumunod dito ang Mimaropa na may 465, Cagayan Valley na may 394 at Ilocos Region na may 374 cases. Hanggang sa ngayon, wala pang aprobadong bakuna o gamot para sa chikungunya virus infections kaya mahalaga ang agarang pagtugon at pag-iingat ng publiko. Hataw Balita. Bandang 1:23 ng hapon nang makatanggap ng distress call ang Coast Guard District Southern Tagalog patungkol sa nangyaring engine failure ng motor bangka na may layong 9 nautical miles southwest ng Sablayan Port
sa Occidental Mindoro. Kagad naman nagsagawa ng search and rescue operation ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa pinangyarihan ng insidente. Dito nahila ng PCG ang nasirang motorbangka papuntang sa Blayan Port kung saan nasagip ang 8 individual na kinabibilangan ng 3 South Korean national. Nasa maayos naman na kondisyon ng mga turista na na-rescue. Hataw Balita. Nagbigay ng alituntunin ng Center for Health Development ng Department of Health o DOH Central Luzon hinggil sa pangunang lunas para sa fireworks-related injuries bilang paghahanda sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2023. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Nagpaalala ang Department of Health o DOH Central Luzon sa publiko ukol sa mga kaalaman sa first aid treatment na dapat isaalang-alang at tandaan bilang paghahanda sa fireworks-related injuries na posibleng mangyari sa kanino man na pangkaraniwan tuwing nalalapit ang pagtatapos ng taon. Kung makakakain ang isang individual ng paputok o pulbura, inirekomenda ng Health Department ang pagbibigay o pag-inom ng 6 hanggang 8 puti ng itlog para sa mga bata. Samantalang 8 hanggang 12 naman para sa mga matatanda upang maantala ang pagsipsip ng lason sa katawan. Ito'y kapag may na-encounter na kaso ng naturok na paputok sa katawan na maaring ikamatay bunsod ng presensya ng mga nakakalasong kemikal tulad ng yellow phosphorus. Ayon kay DOH Disaster Risk Reduction and Management Cluster Medical Officer for Myla Rostrata, ang mga partikular na hakbang sa pangunang lunas ay dapat isagawa batay sa likas na katangian ng pagkakalantad sa kemikal. Sa mga kaso ng mga naturok na lason, mahalagang huwag mag-udyok ng pagsusuka at iwasang magbigay ng kahit ano sa bibig at agad hugasan ng tubig ang lason. Para naman sa mga nakalanghap ng kemikal na nakakalason, mahalaga ang agarang paglipat ng pasyente sa sariwang hangin, pagpapaluwag ng masikip na damit at pagsasaalang-alang na mailagay sa oxygen therapy. Samantala, ang pagtugon sa mga malilit na paso sa mga menor de edad, nangangailangan na gumamit ng gloves sa paghawak sa apektadong bahagi sa ilalim ng malamig o maagos na tubig sa loob ng 20 minuto. Ang pasyente ay dapat ding tulungan sa pag-inom ng iniresetang gamot at dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Sa kaso ng isang emergency, ang bawat individual ay maaaring humingi ng tulong at referral na may kaugnayan sa fireworks-related injury sa DOH Central Luzon Operation Center hotlines na 0919-809-4231 at 0917-808-2944. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang pangalan ng mga pulis na nagpakita ng huwarang serbisyo ang 8 kampo ng Philippine National Police o PNP at iba pang mga property ng pambansang pulisya. Ayon sa Presidential Communications Office, batay ito sa Proclamation Number 429 at 430 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong December 20. Ang Police Regional Office 12 sa General Santos City ay tatawagin ng Camp General Paulino T. Santos. Ang Biliran Police Provincial Office naman ay tatawagin ng Camp Private Andres P. Dadison Police Regional Office 8. Habang ang Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company Headquarters naman ay tatawagin ng Camp 2nd Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial Police Regional Office 5. Ang Camarines Sur Police Provincial Office ay tatawagin ng Camp Colonel Juan Querubin Miranda. Ang 50th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 ay tatawagin ng Camp Police Mac Jim Ramirez Tria. At ang Camp Epigenio C. Navarro Pro Mimaropa ay tatawagin ng Camp Brigadier General Epigenio C. Navarro. May 2 namang donated property sa pambansang pulisya ang ipinangalan din sa mga huwarang pulis. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin halos walang masyadong kaulapan dito sa malaking bahagi nating bansa. Sa pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa
ng mga pag-ulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya sana mga kababayan natin sa Cagayan Valley Region, Aurora at Quezon ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon, patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies o ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Malaking bahagi ng ating bansa makakaranas ngayon ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng bansa, itong Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Base naman sa ating mga pinakahuling datos, so sa ngayon wala tayong namamataan anumang low pressure area o bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga po hanggang sa mga pagtatapos ng taong ito, mukhang malit na yung chance magkaroon tayo ng bagyo. Pero asahan pa rin nga natin yung mga usual natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pumunta tayo dito sa Luzon, makikita natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Cagayan Valley Region, kasama din itong Aurora at Quezon, dulot yan ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Itong lugar na ito nating bansa ay bahagi ho na tinatawag na Type 2 climate at sa lugar na ito, lalo na kapag panahon ng Disyembre, Enero at Pebrero, ay malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng Northeast Monsoon. Sila yung unang nakakaranas ng dalang ulan ng Northeast Monsoon na nagmumula nga sa Hilagang Silangan. Samantala, sa nalabing bahagi ng Northern and Central Luzon ay inaasahan pa rin natin yung posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan, habang sa nalabing bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region at Mimaropa, posible naman yung mga thunderstorms o mga pagkilat pagkulog, kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius, sa Metro Manila naman, 23 to 31 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi, sa Bicol, nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Calayan Islands naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ng Kabisayaan ay makararanas pa rin ng mga posibilidad ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo-lalo na dyan sa bahagi ho ng Eastern Visayas, dulot yan ng easterlies. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 28 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay maaring makaranas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao Regions, epekto pa rin ng easterlies, habang ang nalaming bahagi ng Mindanao, asahan pa rin generally fair weather, although posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agad nga ng temperatura sa Zamboanga, 23 to 35 degrees Celsius, sa bahagi ng Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala rin tayong nakataas sa gale warning ngayon, kaya ligtas din pumalaot yung mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ang araw natin ay sisikat ganap na alas 6:19 na umaga at lulubog ganap na alas 5:36 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Tila roller coaster of emotions na naman ang naramdaman kamakalwa ng mga manonood sa ika-10 at huling Wish Date concert ngayong taong 2023 na pinamagatang Invisible. Ayon sa isa sa mga artist, nalagpasan nito ang matinding stage fright dahil sa naranasang unang live acting sa Wish Date. Si Catherine Brown humahataw. Hataw Balita. That in a world of 1 billion people, there is one who is destined for you. That you are connected by a thread, an invisible string that binds you with this person. Bukod sa mga makaantig damdaming musika,
Isa sa mga pinakakaabangan ng mga manonood ng Wish Date concert ang live acting. If you happen to be listening, please come out. At sa ika-10 installment nito na ginanap sa Araneta Coliseum, kita sa audience ang enjoyment sa nasaksihang Wish Date na pinamagatang Invisible. How much love I have for you. Nakita ko na yung wagas mong pagmamahal. Ayon sa rising star na si Kate Yalong, matindi ang kanyang stage fright at dahil first time niyang sumabak sa live acting ay naging matinding challenge ito sa kanya. Kanina talaga before ako mag-step doon sa stage, grabe, iiyak talaga ako. I have a stage fright talaga. So, nilalabanan ko po talaga yung fear ko na to by doing this. Yung challenging part po doon is siguro yung mapantayan nyo po yung acting mo on screen and lalo na po sa live. This is my very first project po na nag-acting ng live. Usually kasi po on screen lang talaga ako and camera. So yun po siguro yung challenging part na ilagay mo yung character mo from the shoot nyo before na ikaw ulit as a different person, as Kara. Ayon pa sa aktres, malaking tulong ang maibsan ang pressure sa kanya ng maaliwalas na working environment. Nagtatrabaho talaga ako dito for KDR Music and for Wish. Napakagaan ng loob ko. Sa tingin ko, sa tao talaga na sa paligid ko, no pressure. Kapag, sabi nga ni Direk, kapag kailangan mo pang ng time na i-internalize yung mga emotions mo, sige lang, bibigyan ka talaga nilang ng time. Hindi ka pinipressure in anything. Kaya siguro mas napapaganda talaga yung work and yung acting namin because of the environment. Ang Good Morning Kuya host at aktres na si Ira Mariano, di rin maiwasang makaramdam ng pressure kahit na ilang beses na rin nakapag-perform sa Wish Date. This is Helen, your DJ on the Invisible String. Every time excited and syempre blessed na makasama ka sa concert at syempre magawa ko yung gusto ko na umaate ulit, ganyan. Pero this time kasi I don't know, pero iba yung pressure niya. Kasi the last time, yung sa Solstice at sa Twilight, maganda yung naging, kumbaga, response ng ating mga audience. So parang na-pressure ako na, hala, kailangan mas galingan ko sa performance na to. Or mapantayan ko man lang yung nagawa ko last time. Ito na ang ika-10 installment ng Wish Date concert at huli ngayong taong 2023. Ngunit asahan pa ang mas maraming exciting na kwento na mabibigyang buhay sa susunod na taon. Ayon sa mga performers, talagang aabangan ng mga manonood ang susunod na Wish Date concert. Napansin ko ang Wish, medyo nag-innovator kayo na marami kayong pinauso. So, kaya marami kayong subscribers, followers. I think that's the main yung force ng Wish, yung creative ideas that you guys come up with. First of all, we are so grateful na nakasama kami dito and lalo sa crowd, grabe, ang saya ng crowd. Ramdam mo yung love, ramdam mo yung alam nila yung kanta namin, alam mo, kinakanta nila. So, talagang nakakataba ng puso. So I mean, this is a concept show and I haven't ever done that with other concerts. Usually you just go up on stage and then you come down and that's it. So this one was there's a lot of work behind it, and personally I feel like, wow, it's such a cool thing to do. And it's hard to pull off. Like, it's challenging. I wouldn't say hard, but like challenging. Getting people together. It's a huge task, it's that. Ayon sa mga performers, talagang aabangan ng mga susunod na Wish Date concert. Catherine Brown, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Ayun, congratulations muli sa KDR at siyempre sa Wish 107.5. Ayan. At sa atin namang shout out, happy birthday po kay Alex Togonon at happy viewing kay Sis Marie Badrido ng Pagsanahan, Laguna at Louie Lipanya ng Nagkarlan, Laguna. At siyempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa ating mga tagapakinig sa Radyo La Verdad 1350. At sa January 1 na po, 2024, ang opening ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong hinaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 16. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.